Ito, pag-uusapan lang natin. Noong isang araw, I think that was around Friday, palakpakan yung ilang mga kababayan natin, mga tol, mga bes. Bakit? Abay, si Conchita Carpio Morales, abay, nasa headline po ng mga dyaryo. Alam niyo ba kung anong sabi? Carpio Morales, Ombudsman, kakasuhan si Pinoy. Tuwang-tuwa po, lalo na yung pamilya ng SAP 44. Abay, salamat naman sa Panginoon Diyos. Dininig na yung aming dalangin. Makakasuhan na itong si dating Pangulong Aquino. Ang ganda po pakinggan Ombudsman, kakasuhan si Pinoy. Ombudsman Morales, sasampahan ng kaso si Aquino. Ganun ho yung mga headlines, mga tol, mga bes. Kung kahit ako nung mabasa ko, tuwan-tuwa ako, sabi ko, okay naman pala itong si Carpio Morales, Sabi ko, mabait din naman pala. Ginagamit din pala yung utak. Nako, mga tol, mga bes, nung basahin ko na yung storya, mapakinggan ko na mabuti sa radyo at napanood ko sa TV, iba pala yung sinasabing sasampahan ng kaso si Aquino, parang dinidribble-dribble lang po tayo ni Conchita Carpio Morales. Pinaikot lang po yung ulo natin, mga tol, mga bes. Bakit kanyo? Yung kaso po ni Pinoy na isinampa ng pamilya ng SAP 44 sa Ombudsman ay reckless imprudence resulting to multiple homicide. Marami pong namatay na mga pulis. Ibig sabihin, yung kanyang kapalpakan, nagresulta sa pagkamatay ng mga sundalo. 44 na sundalo po yun. Alam ni Ginoong Aquino na delikado at lubhang mapanganib yung gagawin ng SAP 44. Pero kulang sa plano. Pero itinago nila sa AFP, itinago nila sa mga opisyal, itinago nila sa Chief PNP noon. Okay? Ang namuno doon yung suspendido na PNP chief na si General Purisima. So ito yung kinaso ng pamilya ng SAP 44 na reckless imprudence resulting to multiple homicide. Alam niyo ba nangyari noong Biyernes? Talagang pinaikot-ikot lang tayo na matandang si Morales. Mantakin mong kasuhan niya ng usurpation of authority. Mga tol, mga bes, ang layo po ng dalawang kaso. Ito, homicide. Alam niyo pa ba yung reckless imprudence resulting to homicide? Ito po yung kaso na kagaya pag nakasagasa ka, hindi mo sinasadya, di ba? Makakapatay ka ng tao. Kakasuhan ka ng korte ng reckless imprudence resulting to homicide. Maski na aksidente ho yun. Nakapatay ka. Ang kaso po noon, pag ikaw na-convict, 6 years to 12 years, bubunuin mo sa kulungan. 6 hanggang 12 taon. Pwede ka nang pag good behavior ka, sa ika-6 na taon mo, pwede ka nang mag-apply ng parole. Alright? Yun po yung use reckless imprudence resulting to homicide. Homicide po yun. Alright? Yung usurpation of authority naman na sinasabi ni Conchita Carpio Morales, itong babae nito, maganda pakinggan. Ombudsman, kakasuhan si Aquino. Aquino, mananagot na sa batas. Pero kung titignan mo kung ano yung kinaso ng buhong na si Conchita Carpio Morales, usurpation of authority, mga tol, mga bes, Jesus Maria, alam niyo ba yung kaso na yon? Ito po, bibigyan ko kayo ng sample. Kunwari ako, pumunta ako ng Quiapo, bumili ako ng tsapa ng pulis doon, nilagay ko sa wallet ko, tapos pinakita akong ganon, nahuli ako ng pulis. Yung po, usurpation of authority. O kung hindi, gumawa ako ng faking ID, kunwari, ID ng sundalo, kunwari ako si Sergeant Tulpo, at ipinakita ko, at nahuli ako, yun ang usurpation of authority. Kadalasan po, wala nang kulong ho yun Kung makulong ka man, 1 linggo, 1 buwan, yun na yung pinakamatagal na kulong. So, napakalayo ng dalawang kaso. Usurpation of authority, ito, reckless imprudence resulting to homicide. Magkaiba. Kita nyo, kung hindi ba naman tayo pinaikot-ikot, dribble-dribble ni Morales, akala siguro ng ali na ito, mga tanga tayo, wala tayong utak, mga bobo tayo,
parang okay na sa atin. O kung babasahin mo nga, mga tol, mga best, ay okay kakasuhan si Pinoy. Pero ang tanong, anong kaso? Sige nga, Conchita Carpio Morales, ang tanong namin sa inyo ngayon, Conchita Carpio Morales, at ang tanong ng VACC sa inyo, bakit? Anong nangyari? From reckless imprudence to resulting to homicide, biglang ibinaba mo sa usurpation. Bakit usurpation? Hindi ba mas mabigat yung homicide? Alam ni Aquino na sumablay siya roon. Alam niya na kung gaano katindi. Parang pinadala niya yung sundalo doon. Alam niya na may mamatay. Alam niya na nakabantay ang mga kalaban. Okay? Tapos pangalawa, sus Marios, ang nagplano pa ng operasyon na yun ay yung kanyang general na paborito niya, pero suspindido si General Purisima. So dalawa kagad yung violation niya doon. Kaya ang tanong, bakit usurpation? Alam mo ba, Conchita Carpio Morales, buwisit na buwisit ang pamilya ng SAP-44 sa iyo ngayon. Inis na inis sila. Ginagawa mo silang tanga, pati ang sambayanan, pati kami, ginawa mong tanga. Yung kakasuhan mo, usurpation. Alam mo ba, Morales, para mong pinalo lang ang kamay ni Pinoy ng 4 na beses. 1, 2, 3. O, bawat buhay ng SAP, pinalo mo lang yung kamay niya. 44 na beses. Ang tanong, bakit? Bakit mo pa kinasuhan yung lintik na Pangulo na yan dating Pangulo natin? Sus Mariosep, na usurpation of authority. Morales, I know that you are wise. I know that you're intelligent lawyer. I know that na hindi ka magiging Associate Justice sa Supreme Court kung tanga ka. Alam kong matalino ka, ma'am. Pero huwag mong gamitin yung katalinuhan mo sa katarantaduhan. Napapalusutin mo si Aquino sa kaso na reckless imprudence. Parang masabi lang na, uy, kinasuhan na ng ombudsman. Yehe, palakpakan tayo. Kinasuhan niya na si Pinoy. Bullshit! Mas mabuti pa, Morales, hindi mo na kinasuhan yung ogag na Pangulo natin dati. Usurpation of authority. Sus Mariosep naman, ginawa mong tanga. Kung ordinaryong mamayan nga, yung medyo mahina, kulang ang pinag-aralan, bibilib sa'yo, kumag. Pero kami, dito sa Metro Manila, yung mga kahit papano nag-aral naman ng grade 1 hanggang grade 6, nakakaintindi, alam na binubola mo kami. Huwag mo na kami bulahin, Conchita Carpio Morales. We are not fucking stupid, alright? We are not fucking dumb people. Gumagamit din kami ng utak, may mga isip din kami. Oo, ordinaryong manggagawa kami, Morales. Driver kami, Morales. Security guard kami, Morales. OFW kami, domestic helper kami, Morales. Nagtitinda kami sa palengke, nagtatrabaho sa call center, ordinaryong empleyado, Morales. Pero we are not fucking stupid, Carpio Morales. We are not fucking dumb, Morales. Nag-iisip din kami, may isip din kami, Morales, hindi kami tanga. Kakasuhan mo. 44 fucking died there, Morales. 44. And they keep on asking for justice. Wala pang nakukulong, Morales, Carpio Morales. Wala, di ba? And 44 died. What the fuck is wrong with you? Tapos sasabihin mo, usurpation of authority lang ang kaso? Jesus Mariosep ka. Ang kinaso ng ang kinaso dyan sa iyo, sa ombudsman ng VACC, reckless imprudence resulting to multiple homicide. 44 yung namatay, Morales. I don't know. Open your if you're blind o nagbubulag-bulagan ka lang. I don't know kung bingi ka o nagbibingi-bingihan lang. Which one is it? Nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan, o sadyang bulag ka at bingi at samahan mo ng pagkatanga? But I don't think so. I know na hindi ka magiging Supreme Court Associate Justice kung tanga ka at bingi ka at bulag ka. You have to be intelligent to be part of the Supreme Court before. You have to be intelligent to become the ombudsman. Kaso mo, dahil si Pinoy ang naglagay sa iyo dyan, hindi mo makasuhan ngayon. Dahil doon sa pasasalamat mo kay Pinoy, na halos dilaan mo na yung wet packs ng Pangulo. Hindi mo makasuhan ang Benigno Aquino because siya ang naglagay sa iyo. Dahil sa lintik na utang na loob na sistema na yan.
yung punyetang ugali natin na pangit, na utang na loob, pumapasok na naman. Pero di ba, Morales, meron kayo, alam niyo mo naman ito, pag ikaw pumasok sa judiciary, pag ikaw naging judge, di ba may piring na mata dyan para hindi mo nakikita kung sino yung kaharap mo? Hindi ba? You fucking know that. Di ba? Alam mo kung kaya nga nakapiring yung babae, may dala-dalang timbangan, nakapiring siya para hindi niya makita kung sino yung kakasuhan niya. Para maging patas siya. Kaso mo ikaw, Diyos ko po naman, kasi si Pinoy. Si Pinoy ang punyetang naglagay sa iyo dyan sa pwesto. Kaya may utang na loob ka, Carpio Morales, at hindi mo ngayon makasuhan ng ayos. Kakasuhan mo usurpation of authority. Ano yan? Diyos ko po naman, hindi biro-biro yan. 44, Ombudsman Conchita Carpio Morales, 44 soldiers fucking died. 44 family man. 44 na tatay, 44 na anak, 44 na kapatid, what have you, ang namatay dyan. And ganyan-ganyan lang, usurpation of authority. Hindi mo masisituloy kung yung ibang kababayan natin, they say, fuck you, Morales. Hindi ko masisisi if they say that, fuck you. Diba? How can I? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, dinidribble mo kami, pinaikot-ikot mo yung kami. Akala mo siguro, kaya mo pa ikot-ikotin. Hoy, we are not fucking stupid, Carpio Morales. We are people too. Kahit na konti lang pinag-aralan namin, nag-iisip na Pilipino ngayon. They know what is right and they know what is wrong. Alright? Sus Mariosep naman, alam niyo ho, ma'am, tumanda kayo ng paurong. Hindi ko alam kung nag-uulyanin na kayo. Sinabi na nga ni Manong Digong Duterte, change is coming. Change is here. Kasama ka doon dapat sa change is coming. Kasama ka dapat din sa change is here. Pero paano tayo magkakaroon ng putang inang change kung may mga taong kagaya mo sa pwesto na ayaw magbago? Na patuloy yung sistema ni Pinoy na bulok ang gusto nyo. Na ayaw umandar kayong mga dilawan. Dilawan ka kasi Morales That's why you don't want to be fucking part of this big change. Sinabi na nga nung mama nakaupo ngayon dyan, change is coming, change is here. Pero ayaw mo. At meron pa ka mga kasamahan sa Senado, sa Kongreso, na ayaw ng pagbabago, mga hinayupa kayo. Kung ayaw nyo magbago, get the fuck out of here. That's what I've been saying, guys. Conchita Carpio Morales, kung ayaw nyo mapasama kayo magbago, then get the fuck out, di ba? Marami naman pwede pumalit sa iyo dyan sa ombudsman. Kung manipis-nipis pa ang mukha mo, bumitaw ka na lang dyan at sabihin mo, okay, I quit, I give this position to somebody else. Mas magandang ganun. Kasi pag pipilitan mo, walang yan naman. Paikot-ikutin mo kami, padribul-dribulin mo kami. Sasabihin mo, nakakasuhan ko na si Pinoy. Pero tingnan mo naman yung kaso, usurpation of authority, walang katurya-turya. Wala kang kulong yan Yung gusto namin at gusto ng pamilya ng SAC 44, reckless imprudence resulting to multiple homicide. Para kunwari, sabihin natin, 44 yun, kahit na 6 na taon bawat isa, so 6 times 44, daang taon ay kukulong ni Pinoy. Anak ng baka na, pati kasama na si Purisima. Paikot-ikuti mo kaming hinayupa, kalekat ka. No. It doesn't work like that. People are awake now, gising na ang taong bayan, alam na nila. Yang kalokohan mo na kakasuhan mo si Pinoy. Pero tingnan mo yung kaso, usurpation of fucking authority. What the fuck is that? Ang gusto namin, yung tamang kaso, reckless imprudence resulting to homicide. Alright? Yun ang dapat ikaso mo. Paikot-ikutin mo pa kami, Conchita Carpio Morales, tumigil ka na nga. Hindi porket matanda ka akala mo ikaw nang pinakamagaling. Hindi. No, you're not. Alright? Huwag mong isipin na porket ikaw naging Associate Justice sa Supreme Court, ikaw nang pinakamagaling. Hindi porket ikaw na pinakamatanda, ikaw na pinakamagaling. No. It doesn't work like that, Conchita Carpio Morales. So if I were you, ma'am, pwede ba palitan mo yung kaso? Kasi nakakahiya. Ako hindi po ako sang-ayon dyan. I do not buy that
And a lot of our people do not buy that, yung ginawa mo ninyo. Magandang tignan, kinasuhan nyo nga, pero tignan mo naman yung kaso, lintik na kaso naman ni Conchita Carpio Morales, yung kaso mo laban kay Pinoy. Wala pong kakwenta-kwenta, ma'am. Ano po? So next time po, bago po kayong gumawa ng gusto nyo magpasikat, siguraduhin na ninyo na yung tama. At saka nga pala, ma'am, kung hindi mo kaya yung trabaho na yan, lumayas ka na dyan. At hindi lang po kayo, isama mo na sila Alejano, sila Bagilat, yung mga dilawan. At saka doon sa Senado, marami-rami ho doon. Isama nyo na, lumayas na ho kayong lahat dito. Dahil hindi namin kayo kailangan, ayaw nyo rin ho ng pagbabago, hindi po kayo naniniwala ng changes here, hindi rin kayo naniniwala sa changes coming. So mga lekat kayo, magsilayas kayo.